Pag-usapan natin how I saved my first 100,000. Okay, so today is November 23 and it's my first ever vlog, sit-down vlog, ngayong 2024. Pag-usapan natin how I saved my first 100,000. Yung malaman yung mga personal finance tips, madalas ako nag-upload sa aking TikTok. Yon, follow nyo ako doon. Okay, so anyway, let's jump to our topic. Bigyan kita ng 3 tips kung nag-iisip ka kung mahirap bang mag-save ng pera at dahil sa hindi ganoon kalaki yung kinikita mo, bibigyan kita ng 3 tips kung paano ka makakapag-save using your own money. Okay, so let's start. Hello mga kaola, this is Trixie and I usually talk about personal finance. And tayong mga Pilipino, madalas nahihirapan tayong mag-ipon dahil sobrang daming reason. Like, hindi siya tinuturo sa school, siya madalas pinag-uusapan, ayaw natin pinag-uusapan yung pera, ang gusto lang natin pinag-uusapan, ano yung bago, ano yung latest. Tip number 1, you need to have a goal. When you have a goal, mas madali yung pagsisave kasi alam mo kung bakit ka nagsisave. What I mean by goal, kailangan meron kang goal bakit gusto mong mag-save. Gusto mong mag-save kasi gusto mo na makabili ng ganitong bagay, gusto mong mag-save kasi gusto mo makapag-travel. You need to have a goal. You need to have at least a specific date or time kung kailan mo gagawin yon. Number 2, do not follow the trend. Trend come and go, hindi sila mag-i-stay forever. Hindi ibig sabihin na hindi latest yung iPhone na meron ka or hindi latest yung phone na meron ka doesn't mean na hindi ka na in or hindi ka na or masama ka ng tao. Look at yourself. Ano ba talaga yung gusto mo? Hindi dahil ano yung gusto ng ibang tao para sa'yo. Hindi mo lang napapansin pero ang dami mo nang ginagastos just because you are following the trend. Kung inipon mo yan, siguro you hit your first 100,000 pesos. And number 3, you need to be practical. Frugal and practical. Mindset mo, practical. Hindi ka masusway ng trends, hindi ka masusway ng ibang tao, at mas nakakaipon ka. Say, for example, yung gadgets. Kung gumagana pa naman yung phone mo, it does the job, nabibigay niya sa'yo yung kailangan mo, nababasa mo yung message, nakakakita ka ng email, I don't think na kailangan mo siyang palitan. Like, ask yourself, bakit ko siya kailangan palitan? Bakit kailangan kong bumili? Kunyari, may binili kang isang bagay. Halimbawa, ito. Bakit ko ito binili? Kasi, I think na makakatulong siya sa aking content creation journey. Ang dami ng mga lumabas na mga bagong microphone ngayon na sobrang gaganda at sobrang high-tech. Pero bakit hindi ko pa rin siya pinapalitan? Simple lang, because it does the job, it works, at gumagana naman siya. Hindi ko naman siya kailangan palitan. So, hanggat gumagana pa siya, hindi mo siya dapat palitan. Hanggat nagagamit mo pa siya, gamitin mo lang siya ng gamitin. You need to be practical and at the same time frugal. I'm not saying to be cheap, ha? I'm saying be frugal. Kasi in frugality, magkaiba siya sa pagiging cheap. Yung frugal, kung makakatipid ka, you go for that. Kung same lang naman yung nabibigay niya sa'yo na value, bakit hindi ka pupunta doon? So, that's being frugal. Yung cheap naman, you always find something less kahit alam mo na hindi okay yung quality niya. So, you know what I'm saying? So, be practical and be frugal. So, that's my 3 tips for today. If you like this type of video, yung mga adulting tips, personal finance tips, like and follow for more.